M Live Drama. Hello mga idol! Itago niyo na lang po ako sa pangalang Marie. 29 years old, isang civil engineer na nakatira sa Malolos, Bulacan. Hindi ako breadwinner mga idol. Pero hindi rin naging madali yung pagpapalaki sa amin ng kapatid ko. Lumaki kasi ako na malayo yung mga magulang namin eh. Dahil isa po silang OFW. At growing up, hindi sila present sa buhay namin ng kapatid ko mga idol. Puro padala lang ng pera at balikbayan box. Pero bibihira lang namin silang makasama mga idol. Kaya nga ngayon nagtatrabaho na ako. Ang goal ko ay mapauwi na yung parents ko. Para naman sa ganon, makapag-retire na sila sa old age nila mga idol. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ito po si Marie. And I thank you. Marie, Tito! dito na ako. Oh, Tito, inumaga na kayo ah. Saan kayo galing? Birthday ni paring Aurelio. Konting salo-salo lang doon at saka napainom lang ng konti. May pagkain ba tayo dyan? Pasensya na Tito kasi hindi na ako nakapagluto ng almusal tapos yung hapunan naman kahagabi, naubos na eh. Ganun ba? Kayo, kumain na ba kayo? Kumain na kami. At teka lang Tito ah. Chari! Ate! Halika na! Te, wait lang. Okay, ito na. Oh, nasaan yung gamit mo? Wait lang ate, nabawala kasi yung paborito kong t-shirt eh. Ano ba naman yan? Anong Favorite t-shirt? ko yun eh. Yung color red, yung may lace. Ay, yung red. Opo ate. Yung bang may lace na kulay pula? Opo tito, nakita niyo po ba? Yun yung sinuot ng jowa ko ng girlfriend ko nang pumunta dito sa bahay. Tito naman, favorite ko yun eh. Ate, paano to? Tito, o nga pala. Gusto ko pala kayong kausapin tungkol doon. Pag may mga babae sana, huwag niyo na pong iuwi dito, Tito, 'di ba? Kapag-usapan na po natin 'yun. Iba't ibang babae kasi yung inuuwi niyo dito eh. Marie, okay lang yan. Yan ang nga lang kaligayahan ng tito mo eh. Tapos pagbabawalan mo pa. At ganon, wala namang ginagawang masama dito sa bahay na to. Yung mga dinadala ko. Paano yung t-shirt, Tito? Paborito pala yun ni Okay lang Chari. naman po eh. Pero wag naman yung t-shirt ko, tito. Paborito ko yun. Alam mo naman bigay yun ni mama sa akin. Uwi niya pa yun sa galing ibang bansa eh. O sige na. Ako naman nagbigay sa kanya nun Dahil walang makitang pamalit. Ako nang bibili para sa'yo. Bibilang kita ng bago. Okay lang ba yan? Tito eh, gusto ko yun eh. Kay mama galing yun Hayaan mo eh. na, bibili naman si Tito eh. Bibilin ko na. Ate, oh. Sige, dahil nagugutom ako Bags. Pwede mo bang timpla mo muna ako ng kape? O Tito, sige, malilate na ako. Ate, malilate na hindi, sige, ako. Tito ako na lang para makaalis na rin kami. Sige po, ate, una na ako ha. Mag-iingat ka, ate. Uy, kanina, masyado kang sumasagot kay Tito ah. Ate, sorry. Paborito ko yun eh. Ayaan mo na. T-shirt lang naman yun eh. Alam mo si Tito, ganun-ganun lang yun. Pero baka mamaya magsumbong pa yun kay la mama. Paano Balagbag yun? ka na sumagot. Paano yun, ate? Alam mo naman na hindi alam nila mama yun eh. Kaya nga, basta ang sinasabi ko lang, kahit papano, huwag mo nang sagot-sagutin si Tito. Tsaka pagka utusan ka niya, timpla ng kape, timplahan mo. Para kasi iniiwasan mo siya eh. Sige po ate, pasensya na rin. Tsaka,
pagka may babae sa bahay, umalis ka na lang, ha? Opo, ate. Kasi delikado din eh. Baka mamaya si Tito pag nakainom. Ha? Sige po, ate. Ikaw din, ate, mag-iingat ka, ha? O sige, ingat ka sa biyahe mo, ha? Okay po, ate. Bye-bye, ate. Don't get me wrong, mga idol. Mabait naman si Tito Wendell ko. Sa totoo lang, siya na nga yung kinilala naming magulang eh. Dahil bata pa lang kami, siya na yung parating andyan para sa amin. Siya yung nakakasama namin sa PTA meeting ng mga magulang. Graduation namin ng kapatid ko. At kung ano-ano pa, mga idol. Kaya kahit babaero ang Tito Wendell ko at mabisyo, malaki ang utang na loob namin sa kanya, mga idol. Nako, Marie, congratulations! Uy, salamat ha. Oh, deserve mo talaga yung promotion. Kaya nga, alam mo, nakakahiya nga kasi yung mga senior natin nakatingin sa akin eh. Parang di sila masaya. Nako, dead mamulang na sila. Tsaka alam mo, yung mga seniors natin, daig mo pa yan ha, talagang umarangkada ka talaga ng bonggang-bongga. Ang dami mga projects na natapos. Kaya nga yun nga yung kinakatakot ko. Baka sabihin naman nila, alam mo na, yung parang sinulot ko yung promotion, ganun. Nako! Alam mo, ikaw ang pinakakilala ko talaga na engineer na sobrang deserve ng promotion. Huwag mo lang silang intindihin ng bonggang-bongga, ano? Talaga ba? Kasi bata-bata ko pa, diba? Sa akin binigay ni boss. Ha, sabi ko nga, the youngest engineer na deserve ng promotion. Teka lang, bakit nga ba masyado masipag? At sino bang inspirasyon mo, motivation mo sa buhay? Alam mo naman, di ba, yung magulang ko, OFW. Gusto ko lang talagang mapauwi na sila dito sa Pilipinas eh. Para naman magkasama-sama na kami. Di na sila mapagod sa kakatrabaho. Sa bagay. Pero talagang buhay. At saka pag-asawa ka na, sayang ng beauty mo, tsaka sexihan mo. Hoy, hindi naman. Darating din tayo dyan. Sige, dahil na-promote ka, libre mo ako, ha? Tara. So many faces, so many races, different voices, different choices. And some are mad while others laugh. Some live alone with no better half. Others grieve while others curse. And others more. Nga pala, Marie. Tsaka... Chari. Papansin nyo, kasama ko si Kai. Siya pala yung bago kong girlfriend. Bagong girlfriend, Tito. Hi Marie, hi Chari. Ako nga pala yung bagong jowa ng tito nyo. Kamusta naman kayo? Okay lang. Alam nyo, pwede tayo mag-get together. Kamusta naman kayo? Oo, okay lang naman po ako. Saan po kayo nakatira? Actually, alam mo, may plan kami kasi ng tito nyo. So, siya na yung bahalang magsabi doon. Buti na lang na nabanggit mo yun. Dahil si Kai, pinagpalanuhan na namin, napag-usapan na namin dalawa na dito na siya titira sa bahay. Ano? Tito, dito titira si Tita Kai. Bakit po? Kasi wala namang tayong kasama dito. Mas may makakatulong na magbabantay sa inyo. At saka, huwag niyo ipapaalam sa ate ko ha, kay mama ninyo na nasa abroad. Tsak, magagalit yun. Sige po, Tito. Teka lang, iwan ko muna kayo. Kukuha lang ako ng mainom. Kay ka lang ha. Okay, bye my love. Tita Kai, matanong ko lang, ilan taon na ba kayo? Kasi parang ang bata nyo tignan eh. Ay,
Actually, alam nyo, I'm 26 years old lang. Ha? 26 years old? Mas matanda pa pala ako sa'yo. Saan mo ba nakilala si Tito? Ay, nagkakilala lang kami sa Facebook. Nag-chat lang kami. Alam niya naman. Ganun Chat ba? lang. Eh, di ba ate, 51 na si Tito? Hoy, alam niyo naman, age doesn't matter. Ano ba naman yan, mga bebe? Hala ate. Matanda na si Tito. Bakit pinatulan mo pa siya, girl? Ang dami namang iba dyan. Tsaka hindi mo ba alam history niyan? Ang daming babae dinadala niyan dito sa bahay, no? Ay, iyan na. Hala, Ah, babe. Ano ba yan? Parang, juice. bakit parang ayaw naman nila sa akin? Ay, ano yung ibig mo sabihin? Parang minubuli naman nila ako rito, babe. Ano ba naman yan? o hindi Nagsisinungaling siya, Tito. Nagtanong lang naman kami sa kanya eh. Ganun ba? Bari, Chari. Parang hindi mo yata na hindi nyo nakuha ng gusto kong sabihin. Irespeto nyo si tita kay ninyo. Simula ngayon, ha? Respetuhin nyo si tita kay ninyo. Maliwanag ba yun? Opo, Tito. Opo, Tito. Ano? Ako, napaka tigas talaga nag-ulo niya niya. Kapatid niyo mo. Eh, paano yun pa? Anong gagawin namin? Kasi, alam mo na, magagalit yung si Tito eh. Teka lang, kausapin ko lang si Deli. Deli, halika dito. May sinusumbong itong anak mo. Hello? Ma, kasi naman, si Tito, meron nang dinalang babae dito, tas sabi niya, dito daw titira. Ano? Bakit naman dyan pinatira? Sabi ko sa kanya, huwag magdadala ng babae dyan. Paano kayo? Asa na ba ang kapatid mo? Tawagin mo nga sa telepono. Tawag ka ni Mama. Ma, ano kasi si Tito may dalang babae dito bago. Alam mo naman yun si Tito, Tsaka pa, anong mangyari rin kung sakali? Ay, nako. Deli, anong gagawin natin? Hindi ko pwede pagsabihin si Bayaw. Baka mas magalit sa akin. De bale, kakausapin ko. Kamusta ba kayo dyan? Kailan rin kami nakasagot ng tawag ninyo. Busy-busy kami ng papa mo sa ospital. Ang daming ginagawa rito. Okay lang naman kami, Ma. Basta mag-iingat po kayo dyan, ha. Kailan ba kayo uuwi dito? Tagal-tagal nyo na rin hindi nakakauwi, eh. Ay, konting tiis na lang, anak. Kami, matanda na kami ni mama mo. Sabi ko nga excited na rin kami umuwi dyan sa Pilipinas. Basta, importante, mag-ingat kayo dyan. Bahala na kami kausapin si tito mo. Basta pa, huwag nyo sabihin na baka mamaya magalit kasi sa amin, eh. Hindi kasi namin sinasabi sa inyo, di ba? Huwag kayo mag-alala, anak. Kami na ang bahala. Hindi naman namin kayo papahamak. Saka yung tito mo, matanda na rin yan. Alam naman niya ang ginagawa niya. Sige po, Ma. Mag-iingat po kayo dyan, ha? O, sige, anak. Mag-iingat kayo ng kapatid mo. Babay na muna. Babalik na kami sa trabaho. Sa matagal na panahon, lagi naming pinagtatakpan si Tito Wendell sa mga magulang namin about sa ginagawa niyang kalokohan.
Pero this time, exposed na siya sa parents ko, mga idol. Nagtino naman si Tito, pero nag-iba na yung pakikitungo niya sa aming magkapatid. And after a few years, mga idol, nakapag-ipon-ipon na rin ako ng pera. Nakakapag-travel na nga din ako eh. At first time ko din makabili ng sarili kong property. Hindi ko to pinaalam sa kahit na sino dahil gusto kong sorpresahin sila mama. Solo ko lang din kasi yung sinasahod ko, mga idol eh. At may suporta pang alawan sila mama kaya nakakaipon ako. At sabi ko sa sarili ko, ready na akong bumawi kila mama. Ako naman yung bahala sa kanila at papauwiin ko na sila, mga idol. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nabalitaan namin na nagkaroon ng cardiac arrest si mama at si papa. Pumunta pa nga ng tito ko sa Saudi eh. Pero it's too late na, mga idol. Hindi niya na inabutan ng buhay ang mama at papa ko. Nakikiramay kami. Salamat. Attorney, ano nga yung sabi niyo kanina? May mga bisita kasi. Kailangan ko lang na malaman yung kung kanino mapupunta yung mana ng iyong mga magulang. Because as of now, wala kasing declared yung parents ninyo. And of course, kailangan ng yung mga properties nila, mapangalan kung kanino talaga mapupunta. Siguro po sa aming dalawa po ng kapatid ko. Baka po, Ano yan? Ano pinag-uusapan ninyo? Tito, andito po yung abogado tukol po dun sa last will and testament nila mama. Ba't sa inyo yung pinapaalam? Ba't hindi sa akin? Attorney, ano bang kailangan mong malaman? Tulad niya sinabi ko sa anak ni Mr. and Mrs. na yumaon na ho, kailangan ko po ng i-declared yung names para sa will and testament po. Last will and testament po ng kapatid ninyo. Attorney, ganito na lang gawin natin. Yung 50% sa akin mapupunta. Pangalan mo dyan. Tapos, yung 50% paghatian ng magkapatid. Ano, Tito? Hindi naman po yata tama yun. Hoy, Marie. Anong hindi tama? Ako nakakatanda at ako ang nag-alaga sa inyo habang nasa ibang bansa ang mga magulang ninyo. Kaya ako may karapatan na mag-declare kung ano ang mapupunta sa inyo sa mga ari-arian nila. Kaya, attorney, kung ano yung narinig mo mula sa akin, yan yung ilagay mo dyan. Lika dito, pumasok ka. Ano po, ate? Siguro dito na lang muna tayo tumira. Ate, ang laki nito. Sa'yo lahat to. Hindi naman. Medyo lang. Ang ganda dito, ate. Wala pa nga masyadong gamit eh. Pero sa totoo lang ayoko nandun sa bahay natin. Sigurado ako kukunin na yun ni Tito. Sigurado ako marami pa sa ari-arian nila mama yung kakamkamin niya. Okay lang naman ako dito, ate, basta ikaw yung kasama ko. Lalo na, nung nawala si mama at papa, tayo na lang dalawa yung natira. Di ko akalain na magiging ganun si Tito. Masaya siguro, ate, kung kasama natin si mama at papa, no? Kaya nga eh. Kaso, wala na eh. Kaya sa ngayon, dito na muna tayo.
Para hindi na rin tayo mahanap nila tito. Huwag mo rin sasabihin kahit kanino ah. Opo, ate. Wala kasing nakakaalam ng bahay na to eh. Salamat, ate, sa mga hard works mo, ha. Talagang pinaghirapan mo tong lupa na nakuha mo. Basta, tapusin mo yung pag-aaral mo. Para naman sa ganun, may mapuntahan yung mga sakripisyo nila mama. Opo, ate. Ka mag-alala. Lalaban tayo. Kukunin natin kung ano talaga yung para sa atin. Kapit ka lang ah. Mga idol, may kwento ka bang gustong ilabas? Sa yaman o sakit? May handang makinig. I-chat mo lang kami sa Facebook page 93.9 IFM Manila para bigyang buhay dito sa IFM. Dahil ang kwento ng idol, maririnig ko na yarn. Hindi lang sa radyo. Ang IFM live drama ay nasa Spotify na rin. Available din sa YouTube at Facebook. Grabe naman yun! Ayan, idol, sa lahat po ng mga nakastream ngayon sa Spotify, magandang umaga po sa inyo. Napakinggan natin isa pang live sa ating episode sa IFM Live Drama, ang kwento ni Marie at sa kanyang mga kapatid. Sa kanyang kapatid na si Chari. Oo. Grabe no, Daddy Dom. Pagka usaping yaman talaga, usaping property at usaping mga ganito, nagiging greedy talaga yung mga tao eh. Totoo yan. Oo, alam natin, gets natin na may utang na loob yung dalawang bata. Pero not to the point na parang kakamkamin mo na lahat yung para sa kanila. Kasi imaginein mo, bata pa yan eh, mahaba pang tatahakan yan sa buhay nila eh. Siyempre, pag nawalan sila ng mga magulang, kailangan nila ng pangsuporta sa sarili nila. Dapat nga, maging, sana, naging mabait siya sa dalawa niyang pamangkin kasi Oo. yung pamangkin nila, property nila yun. Pinundar ng magulang niya yun. Tapos ito si Tito Wendell na to, kailangan maghintay na lang siya kung bibigyan ba. Tito Wendell, ito na lang po. Kayo po, ang ano pong kailangan natin gawin, di ba? Yes, ba't na pag-usapan? Sasabihin ni Tito Wendell, sige, kayong bahala dyan, anak, kayong bahala. Tito Wendell, pwede bang sa'yo dito yung 25%? Pwede yung mga ganong arrangement ganon. Kasi alam mo Daddy Dong, saka sa mga idol natin na nakikinig, ang dami talagang mga tao na naniningil talaga ng utang na loob. 'Di ba? Kasi parang pag may ginawa kang mabuti, let's say ako may ginawa akong mabuti kay Daddy Dong. Lagi akong nakaabang kung kailan din may gagawing mabuti sa akin si Daddy Dong. Kasi sisingilin ko siya eh. Kumbaga sabi ko sa niya, "Hoy Daddy Dong, ilibre kita nung lunch nakaraan, dapat ilibre mo din ako ngayon." 'Di ba? May mga ganun tao na hindi talaga genuine yung pag-o-offer ng help, pag-o-offer ng love and care. 'Di ba? Gusto talaga nila may kapalit. Kaya minsan ayaw mong i-offer yung service mo sa kanya. Yes. Kasi nga mamaya baka mamaya singilin lang ako tsaka ito yung magiging ano niya. Kumbaga i-hold upin niya ako sa ganitong sitwasyon. Oo, kumbaga Diba tulad dun sa kwento, ina-hold up sila. Hindi naman nakaalain ng dalawang pamangkin niya na genuine o tunay yung pagtulong niya. Tapos nung nagkaroon ng pagkaareglo ng yaman biglang naging greedy na. Oo, teka lang ha. Ako nag-ano sa inyo Ako nagpalaki sa inyo, ganyan-ganyan. Oo, ako nag-aruga sa inyo. Dapat mas malaki yung parte ko. Totoo yan. Kaya minsan, dapat kapag tumulong ka, huwag kang mag-expect ng in return. Correct. Kung bigyan ka or binalik lang sa'yo yung blessings, binalik lang sa'yo yung binigay mo, pasalamat mo na lang. Tama. Kasi pagka sinabi mo na, Deb, tinulungan kita nun sumbat na yun Oo, Sumbat tama. na yun Sumbat yan. Diba? Sumbat na yun. Hindi Tama. na yun, hindi na yung tulong yun Correct. Sumbat yun. Tsaka sino ba naman yung mga yun? Pamangkin din naman yun, Kuya Wendell, Oo, di ba? Hindi naman ibang tao yan Yes, kumbaga parang laman at loob mo na rin yan. Tama ba? Oo. Laman loob. Tama ba yung laman at loob? Diba, ano mo na rin yan Parang anak mo na rin yan Correct. Ano mo na rin, kadugo mo sila. Kaya naman, well, kung mapunta sa kanila or what, sana makapagtagumpayan. Kasi siguro on the process to Yung ano nila, yung pagdidil siguro sa yaman at ano. Baka ganun sila kayaman talaga. Sa amin na lang ibigay. Ayan, parang hindi na kayo maghirap talaga. Para di na sumakit ang ulo ninyo. Oo nga, Charot. bigay sabi ni Daddy Dong. Ate! Anong FM station ang pinapakinggan mo? IFM! Ano ulit? IFM! Ano? IFM nga ni! IFM nga ni! Oh, man! Narinig
na yan!